Hello guys, welcome. Nagawa ko ng reading about sa mga hindi na sure sa relasyon nila. Okay, sa mga couple na hindi alam kung mahal pa ba sila or hindi na, sila pa ba or hindi na, like there is really already unsureness, there is already unsureness about the relationship that they have this time. So this is not for everyone. Not everyone can resonate the reading. So take what resonates and leave the rest. Okay, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Okay, this could be vice versa, this could be a timeless reading. Kung kailan nyo ito mapanood itong video na to, then this reading is meant for you kung naka-resonate ka. Okay, so I might be reading your past, your present, your future. So depende kung saan kayo naka-resonate. So I will going to start, guys. What is happening right now sa relationship ninyo? Ghosting. So definitely merong ghosting na nangyari or nagiging cold talaga na yung relationship ninyo or cold na, like there's already changes here because of cheating. Okay. I think meron ng clarity na nangyari to. Kaya siguro umalis. Might be ikaw mismo nag-cut off ng relationship ninyo or might be nandun sa point na you wanted to cut off your relationship. Kaya kasi siguro nalaman mo na may cheating na nangyari dito. Itong 5 of coins na to is I can say that parang coldness of your relationship. Nagkaroon ng changes, pagbabago until sa point na nagkaroon ng clarity about cheating. Okay, this person offers love to somebody else and yet ito yung naging hadlang sa relasyon ninyo. Okay, so dito yung nangyari na promises ng person na to is parang nabobroke na, hindi natutupad, hindi nangyayari because nagkaroon na, humaling na nga siya sa iba. Kaya naging cold yung relasyon ninyong dalawa. So I think parang through your confrontation, pag-aaway or arguments, meron talaga nangyari sa inyong judgment. Parang nagsisihan sa isa't isa sa mga nangyaring kasalanan. I can say na sobra kang nasaktan sa mga ginawa niya, like betrayals, parang ganun. Para sa'yo, para sa'yo, very much unfair na seems like parang sinisi ka pa sa mga nangyari. Okay, kasi merong judgment dito parang about sa sitwasyon na meron kayo. Ikaw kasi ganyan. So pag hindi mo ginanto, hindi sana naging ganyan. So whatever it is, okay? Kaya feeling ko ikaw mismo talaga parang naging strong ka dito. It's either you cut off the relationship or you wanted to cut off talaga dito. Okay? Very much naging toxic yung sitwasyon ninyong dalawa. Ito yung nangyayari sa inyo ngayon. So, let's see the challenge. Kung ano yung challenge dito ng universe para sa inyo. Oops. Okay, paano ka hindi mag-overthink? Paano ka magkaroon ng
parang ma-relieve yung stress mo sa mga nangyayari. Okay, paano ka magkaroon ng peace of mind sa mga nangyayari ngayon. Okay, since your partner is like feeling of wala, parang nakakaramdam ka na parang wala naman siyang pakialam, parang hindi siya masyadong inaatupag yung problema namin dalawa. Para sa kanya parang nothing lang. Bakit ganito? Parang ganyan. So, parang naging easy-go-lucky siya. Like, when you ask this person about your situation, seems like your person is just telling you na huwag mo nang pansinin yan, or wala yun, or something that just don't bother at all. You know, ignoring it or something. So, you feel so stressed. And this is your challenge. Paano ka magkaroon ng peace of mind? Kasi palagi mong iniisip ito. Okay? Of course, there is really a third party involved in your relationship. Let's see more. Okay, factors that affecting your relationship is the confusion, blindly fighting when it comes to your partner. You might be an LDR. Okay, yun yung factor na naka-apekto sa relation ninyo. You might be an LDR and wala kang magagawa. Parang nandun ka lang sa point na nag-aantay ka lang kung kailan siya magme-message. Lalo na kung nandito kayo sa point of 5 of Pentacles, it means that coldness. Paminsan di kanya nire-replyan, or it's either blinak ka or ginost ka ng person na to. So, and if you're an LDR, wala kang magagawa talaga dito. You know, nandun ka sa point of confusion. Okay? Whether this person will come back to talk to you, to move forward towards with you, or not anymore. So, unsureness in your relationship, hindi ka nakakatulog sa gabi. Kaya nga ito yung naging challenge sa'yo na paano ka magkaroon ng peace of mind pag ganito yung mga nangyayari sa inyo. Okay? So, sobrang napapagod ka na sa kakaantay ng taong ito kung kailan siya makipag-usap sa'yo. Napapagod ka na sa kakaantay, lumalaban, nagmamahal, and willing pa to fight for your relationship. Sobrang disappointed ka na talaga. Like, you are fighting for a relationship that you are fighting alone. And, andun ka na sa point ngayon that you just wanted to heal from this. Gusto mo na lang na mag-heal and to move on. Kasi napapagod ka na talaga dito. Na-stress ka na. When you all know that there is really third party involved dito. Kaya nga kayo nag-away. Siguro nung time na you are the one who cut off this situation is hindi na siya nagparamdam sa'yo. Like, hindi ka niya pinaglaban. Your hope here is to have a changes. Actually, dalawa siya eh. So, okay, dalawa. So, your hope here is to have a changes that this person will going to decide, or you will going to decide this time to have a changes in your life, to end this cycle. Ito yung hope mo, na sana madali lang magdesisyon, na makamag-move on. Sana madali lang magdesisyon na ayaw ko na. Sana madali lang to na sabihin na okay, kung ayaw mo, diwag. Sana madali lang yung ganun, pero it's really hard. So this is your hope na to end this cycle and to have a changes in your life, to decide to heal and to walk away. But I hope that it is ganun siya kadali, because you are still waiting for this person to come back and to do some effort na to save your relationship. However, you are waiting for this person. So your fear here is
Your fear here is yung give up na talaga siya sa fight ninyo. Yung sa pag-aaway na meron kayo, sa arguments or what, sa gulo na meron kayong dalawa, that this person did give up already. Like, kasi hindi kayo nag-uusap ngayon eh. So, nandito ka sa point na you are fearing this, na parang hindi niya na ako kinakausap, baka hindi niya na talaga ako sisiputin, or hindi niya na talaga ako kakausap, na that gave up na talaga siya nung time na I cut off the situation, I cut off this relationship, baka hindi niya na talaga ako paglaban. And it's really painful for you to think about that. Because you are still parang nag-aantay na mag-offer pa rin siya sa'yo ng love and commitment. You're still willing to fight for this relationship, though nag-iisip ka na dito na to walk away and to move on na lang. I sense dito sa inyo is like medyo matagal-tagal na din tong paghihintay na to. Kung kailan siya pabalik. I can see the words weeks. Okay, weeks. So, pwedeng weeks na. 3 weeks, 2 weeks, a week. Oh, okay. So, yung decision ni person dito is to to move forward and never look back. Baka merong marriage involved dito sa inyo. And siya yung humahad lang sa relasyon ninyo. This person already, like, sabihin natin na sinabi niya siguro talaga to sa'yo, or may decision siya na sasabihin to sa'yo na magkipaghiwalay na talaga siya, or nag-iisip pa siya na sasabihin to sa'yo na makipaghiwalay na talaga siya. Alam niya naman na sobra kanyang sinaktan. Betrayals is really here. So, I can sense sa situation ninyo, this person cheated on you. Pasensya na may maingay. This person parang niloko ka niya to a wife. Okay, yeah. And nung time na nagkagulo na, nag-away kayo, nagkaroon ng judgment dito, like, you know what I said earlier, nagkagulo, umalis siya, hindi siya nagparamdam na. And this leaves you questionable. Gusto niya sabihin to sa'yo, actually, pero nag-iisip pa siya talaga dito. This person is spying on you. Siguro tinitignan niya kung okay ka na ba? Kung okay ka na, siguro hindi na lang siguro. Kung tinitignan niya kung medyo nahirapan ka, siguro sasabihin niya sa'yo to clear you out. Kasi ito yung decision niya eh. To walk away, to move forward and never look back. Because of meron siyang gustong ayusin dito. Mga nawasak sa kanila. This person will going to walk away emotionally dahil kailangan niyang ayusin yung mga nangyari sa kanilang dalawa. It's either that this is an ex. It's either na dun kayo sa posisyon ay sa sitwasyon na nag-away sila, naghiwalay sila, nagkakilala kayo, naging kayo. So, nung nagkabalikan sila, nagkaayos sila, inayos niya, nalaman mo. So, nung nagkagulo na, umalis siya at hindi na nagparamdam. Yun yung sense ko sa reading na to. Yun yung mga nangyari.
nagkaroon sa kanya dito ng spiritual awakening. Yung hope, yung fear mo pala dito dahil sa nalaman na may takot ka na baka hindi na talaga siya babalik sa'yo dahil sa nagkagulo na. Yun yung fear mo dito. Kaya pala. So, yung mangyayari dito, they were going to have a new beginning talaga. And mag-offer talaga siya dito ng new beginning. Pero nakita ko trap na trap kasi talaga siya between you and a wife maybe. So, parang ayaw niya nung naiipit siya. See? To someone na ang dami na nilang pinagdaanan nito. Matagal na sila nito. So, dito siya mag-offer ng new beginning. Ayusin yung mga nawasak sa kanila. Parang nagkaroon talaga siya dito ng spiritual awakening. That, oh my God, kailangan ko ayusin yung buhay ko. Parang hindi na tama to. Okay, so, to the point that this person will going to move forward and never look back from your relationship. That there's a lot of promises dito talaga na hindi niya kayang tuparin. This person wanted to parang tigilan na yung mga arguments and ayaw niya na ng gulo. Parang gusto niya na lang tapusin to and just want to focus on a thing. Kasi hindi siya nakakatulog sa gabi even. Kaya nga natatrap siya talaga dito sa sarili niyang mga ginagawa. You know, so ito yung mga pwedeng mangyari sa situation. Might be this person will going to talk to you about this, to explain to you everything, para maayos kang mag-move on. Kasi alam niya naman na alam mo na. Kaya ito nga yung dahilan kung bakit siya umalis bakit siya nang ghost, bakit kayo nagkagulo, ganyan. Ito naman talaga yung dahilan kaya alam mo na. At alam niya na alam mo na. Kaya ando siya sa point might be that wanted to take the leap of faith to talk to you about this. Na I hope that ito na yung magiging closure. Kasi alam mo naman na kailangan niya ng ayusin yung buhay niya. Oh, kasi alam niya din na naghihintay ka. Dahil you are still hoping for a good relationship with this person na bumalik at ayusin. Okay? So, yun. What will be the advice here? Okay, it's really painful. Masakit, malungkot ang mga nangyayari. But you need to realize something. Na alam mo yung itong mga nangyayari sa inyo, it serves as a lesson. Okay. An ending will always have a new beginning in your life. Okay, mag-focus ka lang sa sarili mo muna, sa mga bagay na mas importante sa buhay mo. Mahirap mag-move on and nandun ka sa point na ganito because you love this person a lot, but you need to accept kung ano yung mga nangyayari this time, kasi hindi mo naman talaga hindi naman natin pwedeng i-control yung mga bagay na hindi natin makontrol, because we wanted to gagawin natin kahit mahirap, pero ang outcome is tayo din yung nasasaktan. Okay,
Kailangan mo lang talaga dito na maging matatag. Hindi mo kailangan na to hate this person, but you just need to accept. Merong darating para sa'yo. Hindi mo kailangan maghintay or mapagod sa kakahintay sa taong iba naman yung inaayos na buhay. So, may darating na para sa'yo. Kailangan mo lang talaga dito na mag-move on. Okay? To enjoy your life, to focus on your life, to have that confidence that one day I can do it. You have that confidence that I can heal from this pain. Okay? To understand the situation, to understand that this is really a process. It did happen talaga. Or it is really happening. Kahit kanino pa, hindi lang sa'yo. Sa lahat nangyayari talaga to. Okay? Lalo na sa mga taong nagmamahal. So, dapat mo din na isipin na sa ganito mga breakups is meron talagang new beginning na nangyayari. However, yung time na pag okay ka na. Okay? See? Healing. Okay? Somebody will come into your life that will going to make you happy. Pagdating sa nahilom na yung sugat mo. Okay? So, yung advice dito, wag mo lang talaga madaliin yung mga bagay, lalo na sa pagmamahal. Kasi yung pagmamahal, nandyan yan. Hindi yan kailangan hintayin, hindi yan kailangan hanapin, hindi yan kailangan madaliin. Okay? So, ang importante dito is, nakafocus ka sa buhay mo, to be the right person for yourself, to your future, to your goals, to be happy with your friends, paano mo ayusin yung buhay mo, kahit paano, para hindi ka lang magfo-focus sa problemang ito. Kasi I can sense that it's really hard for you. Kasi siguro kung weeks na nangyari to, naghihintay ka pa din sa tao na alam mo naman yung katotohanan kung anong nangyari. So, umaasa ka pa din na ikaw yung pipiliin niya, or umaasa ka pa din na babalik siya para ayusin kayo. Though, meron na ngang fear sa'yo dito na baka dahil sa gulong nangyari, dahil sa may nalaman na or what, is hindi na siya babalik. So, nandito na din sa feeling mo that I want to heal, I want to decide to end the cycle, to have a changes in my life. But the problem here is, this is the challenge for you. Sobra kang nag-overthink, sobra kang naghihintay na kahit napapagod ka na. Wala kang peace of mind because na-stress ka na sa mga nangyari. And this is your challenge now. So, let's see for the final about your challenge, kung ano yung pwedeng gagawin dito para hindi mangyayari sa'yo to, like matitigil itong stress. Accept the reality. Acceptance is here. The Temperance card. Balance the situation. And go for the new beginnings of your life, and do not accept the offer, whatever it is. Parang adon ka sa point that you need to have that enlightenment of your life. Okay? Go for the goals. Okay? Reach your goals. Maging busy ka sa trabaho mo, sa career mo. Okay? Sa social media or what. Maghanap ka ng way para maging success ka. Success doesn't mean to be rich, but at least success to be happy. Success na makamove on ka. Any success. Kailangan din na maging balanse ka. Yeah, this is part of like moving on. Para hindi ka ma-stress. Acceptance, forgiveness, ibalanse mo lahat ng yun. Sometimes, kung makakaramdam ka na iiyak ka, din iiyak ka. Sometimes, pero wag mo din na, kaya sabi ba ibalanse, kaya wag mo din pabigatin yung sakit. Kaya sobrang sakit at parang niyayakap mo na iiyak mo yung mo, kaya napupunta na sa depression. So babalansehin mo lang to. Okay, you need to accept, you need to forgive,
negative, that wala na, okay na. It does, parang andun sa point, pag hindi ka pa niya kinakausap, like, action doesn't, I mean, what do I mean? Ano yung sabi? Is like, parang, hindi kailangan ng sasabihin pa. Actions speak louder than words. Yun. So, yun yung ibabalanse mo. Then, accept. Then, paminsan, pag-iiyak ka with this negative thing, hayaan mo lang siya umiyak, pero wag mong palalain. So, babalansehin mo lang sila. Kasi, ito yung way of balance mo sa buhay. Process to ng healing process to ng moving on. Sometimes, iiyak ka, malala mo, masasaktan ka, pero bumabangon ka pa din para maging balanse sila. Bumabangon ka, you enjoy your life, you know, and accept the clarity. Okay, meron ng clarity, then you should consider this already. Yun. So, let's see, I'm going to pull an oracle card for you. I want to pull an angel answers oracle card. So, wait. I know, I get it. So, wait for the right time to come na makapag-heal ka talaga. Kasi healing is a process. So, wag mong madaliin din tong paghihilom na to. So, wait for the right time na magiging okay ka na. Wag mong madaliin na parang gusto mong agad-agad isang araw naghilom ka na. So, just wait. Okay? And the right time will come, and the right person also will come into your life. That is my reading for you. Anyway, you might be dealing, or you or your person might be a Sagittarius, Gemini, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Taurus sign is here. Capricorn, Leo, Aquarius, as I said, Libra, Gemini, Aquarius, Scorpio is here. Okay? Yun yung pinaka-main na nakita ko. Taurus, yeah. Okay? Sun, Moon, Rising, Venus. Check your placements. Okay? So, that is my reading for you. Thank you and God bless.